Grand Finals na po dito po sa Grand Chess Tour 2026 na kung saan ang apat na manlalarong pumasok para po magkaroon ng knockout system ay si Fabiano Caruana, si Pragnananda, Wesley So, and Vincent Keymer. Ngayon, ang nag-number 1 si Pragnananda, nag-number 2 si Wesley, nag-number 3 si Fabiano, and nag-number 4 si Vincent Keymer kung di po ako nagkakamali. Kaya ang naging pairing po ganito, si Pragnananda, kalaban niya po si Vincent Keymer. Si Wesley So, kalaban niya si Fabiano Caruana. Ngayon, ano ba yung format nito? Anong klaseng bakbakan ang gagawin nila? This is knockout system na medyo matindi. Bakit? Kasi hindi lang isang time control ang lalaroin nila. Maglalaro po sila ng long game classical, ng rapid, and then ng blitz din. At ito po ang pinaka-format. Magkakaroon po ng 2 games ng classical o yung long game, 2 games ng rapid, and then 4 na games ng blitz. Tapos ito po yung scoring system. O, ayan din po yung time control. 90 minutes plus 40 yung yung standard, 25 minutes plus 10 yung rapid, and then 5 plus 2 yung blitz. Ngayon, ito po yung scoring system nila. So, sa classical po, every win, 6 points. Tapos tabla 3 points. O, kaya huwag kayong magulo sa score nila. Rapid naman, 4 points. Pag panalo, yung tabla 2 points. Tapos yung blitz naman, 2 points yung panalo, yung tabla 1 point. And then, i-add yung total score nila kung sino may pinakataas na score pagkatapos ng all matches, all time control game, siya ang mag-move on sa next round. Anong nangyari? Okay, kagabi po kinanap yung unang laban ng standard event na kung saan, ayan na nga po, Wesley So kalaban niya si Fabi, white po si Wesley. Ang tinira ni Wesley, E4 na sinagot ni Fabi ng French lang. Grabe yung French, sumisikat talaga. Ang dami ko nang nakitang tumira niya ngayon sa classical. Isa po si Fabi. Nung nakaraan, tinalo niya pa si Magnus sa standard. Tapos, tinitira na din ni Pragnananda, tinitira din ni Richard Laporte. Pati si Nepo at Dingliran, alam ko, tinira na din yan eh. Talagang sumisikat yung French. Ako din, tinitira ko na siya sa standard. Actually, 2 beses ko nang tinira sa standard event sa mga recent tournament ko. Anyway, ang sinasagot po dyan sa French is D4. Automatic kasi yung D4 eh. Pag hindi nag-control ng pawn yung kalaban sa gitna, semi-automatic move yan. Kahit karokan ka, di ba, automatic nag-D4. Yan po ang idea na sinasagot ng D5. That's the point of E6. Bago mag-D5, gusto niya, pag kinapture mo, makakapture niya ng pawn. Na sinagot ni Wesley, aba, medyo surprising ito, pero ginagawa to ni Magnus, kinapture niya po yung D5. At pagkabawi, ayan, ito po ngayon din yung isa sa nauuso. Dati po, ito yung tinatawag nilang exchange variation. Dati, ayaw itira ito dahil tabla. Pero recently, maraming linya dito na panggulo. Like for example, makikita nyo sa game na to, gumulo yung laban dahil pagka knight to f3 ni Wesley, sinagot po yan ng knight to c6. Yan po talaga yung common na ginagawa na tinirahan ni Wesley ng bishop to b5. Medyo hindi siya yung pinaka-common. Ibalik ko lang po, ang pinaka-common po kasi is bishop to d3. Yun po, tamang development lang. Ngayon, ang bishop to b5, it's a way to complicate the game. Bakit? Kasi titira po yan ng bishop d6, tamang development. Tapos, susundutin yan ng matinding c4. Bakit? Ang pinaka-idea, ina-atake ito, opening pa lang, medyo magkakagulo na. Kasi po, babawiin po yan eh. At pagkabawi, magtataka kayo, coach, binigay yung kabayo kasi may lock 2. Wala. Kasi pagkatulak mo, mag-A6 yan. Yan po yung nangyari sa laro. Na kung saan, kinapture lang ni Wesley. Ito pong pawn sa may C4 na gusto kong ipakita sa mga viewers. Coach, bakit na lang hindi umatras ma-maintain yung pin? May B5 pa kasi. At mawawala din yung pinya. Pag kinapture mo, takes dito, halos pareho din naman, malakas pa yung bishop na to. Kaya balik po tayo doon, ang ginawa nga, nag-bishop takes na lang po sa may c4 na nag-develop or umiwas na po yung kabayo sa pagka-atake. At pagkaiwas po ng kabayo, nag-castling na si Wesley. Nag-8-6 naman yan si Fabiano Caruana. Tumulak lang ng pawn sa Gedli na alangan po siya sa mga knight f6 dahil may bishop to g5 eh. Nag-8-6 lang, nasinagot ni Wesley ng bishop lang. Sa may dito, alam niyo po ba na
akin pong napansin yung kanila pong oras, medyo mababa na. Opening pa lang po ito 'no, nasa move 10 pa lang po yung white at talagang nag-iisip na sila pareho. So, ibig sabihin hindi na po ito linya at yes, novelty na po yung kanilang pinapawalan. Yung bishop dito po first time nangyari yan 'no. Ngayon ibalik ko lang, ang tinira po kasi dito dati nag-knight to c3, nag-rook to e1, nag-bishop to e3, pero ito pong bishop dito ni Wesley medyo kakaiba na pala yan. Ngayon ano bang idea niyan? Bakit niya po nilagay diyan? Siya po ay siguro tuma-target sa idea na bishop to c3 dahil weak nga yung diagonal doon. At in case na mag-develop ka ng kabayo, 'di ba, maaalangan ka na naman. Ngayon ang ginawa po ni Fabi, nag-B5, tagal din nag-isip, 22 minutes nag-isip si Fabi pero yung tinira niya po ay number 1 engine move pala. So napilitan po yan na umatras lang at pag-atras nag-bishop lang po sa may B7 hitting that pawn on D5 na dinipensahan, hindi, nag-bishop to C3. Kung counterplay dito na tinirahan lang ni Fabi ng king to F8, ngayon medyo gumugulo na yung laban. According sa engine evaluation, Wesley So was able to achieve a slightly better or clearly better position. So after the opening na magulo, 'di ba, nagsimula sa French na akala nila equal, napagulo ni Wesley. At ang tinira ni Wesley So dito, bishop to E5. Ang intention niyan, kailangan tanggalin yung malakas na bishop dito na kung saan tinirahan lang ng bishop takes E5, knight takes to E5, and then queen to D6 ni Fabiano Caruana. Siyempre, nag-rook to E1 si Wesley na sinagot ng knight to F6. Ngayon, ang makikita nyo po dito, kung titingnan nyo mabuti, nape-pressure po ito pong pawn na nasa may D5. Yan yung pinakaplano eh. Mag-knight ka dito, pipilahan yan. At parang babagsak yung pawn. Pero sabi ng engine, okay lang bumagsak yan. Ang importante, yung king po kasi hindi nakakasling. Yung Tony na to, hindi gamit. No? At ang simpleng tirang dapat gawin ni Wesley dito to maintain the clear advantage is mag-develop knight to C3 na ginawa niya. Tapos ang ginawa naman ni Fabi, akala ko magro-rook to D8. Ang ginawa niya, rook to E8 na kung saan, teka lang, anong nangyayari dyan? Bakit dyan siya pumunta? Hindi niya tinangkang kainin man lang yung pawn na ito. Anyway, dito po, Wesley So, nagpawala ng matinding sakripisyo na medyo magugulat ka. Ano po yung kanyang tinira? Ito po, knight takes to E7 after thinking for 24 minutes. Yung tira daw po na yan ay hindi ganun kagandahan. Ibalik ko lang po bago natin i-analyze yan, ang gulo niyan eh. Ang best move according sa engine is knight to G4 lang. Na teka lang, anong ginagawa niyan? Pag kinapture pala yan, queen takes lang, hindi po ito pwedeng tikman kasi pag kinapture mo, okay, nakalibre ka, rook takes to E8, capture ka dito, simple, bishop takes to D5, bawi ka doon, and then kahit kainan ka lang sa G7, pagkagalaw mo, magna-knight takes to D5, capture, check na naman, and then libre yung tore. Ganun po ang pwedeng mangyari. Kaya hindi pala pwedeng kainin yun, knight to G4 lang. Pero Wesley So nakakita kasi ng panggulo. So pagka-capture niya dito, syempre libre yan, kakainin, may rook to E6 siyang nakita. At pagka rook to E6, napatakbo yung reyna, meron siyang D6 na nakita dito at napakagandang tingnan. Except may isang tirang hindi nakita ni Wes. Nag-iisang tira ito na makakasurvive po si Fabiano Caruana. Kasi lahat ng tira dito, talo na eh. Bakit? Next move, check ko, discovery. Pag kinapture mo naman, capture, text ka dito, text, the queenless. Kaso may napakagandang brilliant defense. Ito pong si Fabiano Caruana at yan po yung knight to D5 lang. Pusang gala, pinakain lang. Bakit? Pagka-takes po kasi doon, capture, magna-knight takes ka, medyo nabawi lang at nagkapalit-palitan. Ayan kiningmuban lang. Walang magawa nabalik nga natin. Wala bang ibang tira? Hindi ba pwedeng knight takes? Knight takes muna. Ganun din, magbi-bishop takes. No? Hindi naman pwede ito. Yes, makaka-capture mo, pero pagka-takes mo, quality down ka ba?
Kaya na hindi pala talaga puwede, ganda ng knight to D5. Oh, napilitan ko capture, takes, capture, takes. Naku, king move lang, napakaganda ng king move lang. Alam niyo guys bakit? Hindi niya po ma-capture ito pong pawn na nasa may C7 kasi babagsak yung bishop, 'no? Anyway, ang ginawa po ni Wasi nag-bishop to F3 na sinagot ng queen to D6 at pagka takes, capture, gumanon lang. Abay, equal lang pawn pero lamang ng konti yung torre ni Wesley, 'no? Yun nga lang hindi pa makaangat kasi may backrock mate. Ang ginawa po nag-rook to E5 and then nag-B4 para hindi makaganon siguro haharangan, eh. And then nag-knight to D5, nag-A3 lang, and then nag-knight to B6 na sinagot lang po ng bishop doon sa may B7. Medyo babagsak ng A6 kaso may napakagandang counterplay. Ang naging problema kasi may backrank mate, eh. So ang ginawa, kinapture, takes, and then nag-G6 para wala ng backrank mate, G3 pala yan, at inatake yung pawn, inatake yung kabayo, tumakbo doon, inatake, tumakbo na naman. Kailangan atakihin din yung torre kasi kung hindi babagsak 'to. Gumanon, and then bumalik lang. At pag kinapture mo 'to, babagsak yung pawn. Kaya Wesley, nako, according sa engine wala na daw magagawa, pasado ng itabla. At yun na po ang ginawa nila. This is move number 36, nauwi sa tabla yung laban. Pusang gala, sayang yung nangyari, 'no? Ang ganda na ng sacrifice kaya lang may depensang knight to D5 pa, 'no? At dahil natabla po yung laban nila, ang score po niyan is 6 points 'pag panalo, 'pag tabla 3 points, kaya meron silang tig 3 points ngayon. Ngayon sa kabilang banda, mabilis lang din po nating silipin anong nangyari kay Pragnananda at Vincent Keymer, nauwi din sa tabla. Silipin ko lang po ng mabilis kung anong nangyari. So C4, C5, ay English pusang gala, kakaiba yan, Balikan natin, ngayon ko lang nakita yung queen B6, Wala, ang layo niyan. Ang linya talaga is B6, may D5, may knight to C6, may bishop to E7, may A6, may A6, may G6, pero H6, H5. Grabe yung queen to B6 na yan. Lumabas sa dulo pa. May tumira pero iilan lang, 15. 15 tao lang ang tumira. Pero kasi ang popular na mga tirang iba, libo-libo, 15,000, 12,000, 8,000. Pero yung queen to B6 talaga namang panupresa lang. Tingnan niyo po, pagka queen to B6, nag-isip agad ng 7 minuto. Ito pong si Vincent Keymer, panupresa talaga. Malupit manopresa. Ito pong si Pragnananda, no? Anyway, nag-knight to C6. Ayan, tamang development pa rin yung ginawa dito ni Vincent Keymer. Okay? Alright. Grabe, bumalik lang. Parang Sicilian lang. Oh. Parang naging Sicilian. Oh. 'Di ba? Parang naging Sicilian. Iikutan lang ng kabayo. Oh, binubuka na yung gitna. Parang Sicilian lang talaga, oh. Sicilian Dragon na reverse. Ay, hindi. Parang Sicilian talaga. Na Maroxy-Vine. Uy, nag-D5, mali daw yan. Kasi may idea siya dito, bakit mali? Ay, sinacrifice lang yung tore. Oh, quality up si Prag. Anong nangyari? Oh, hinamon po. Anong nangyari? Bakit pinakain? Bakit pinakain yan? Ay, hanep kukulungin yung Reyna. Kulong yung Reyna. Kaya nag-queen to D3 na lang. Grabe yun, Oo. And then, nag-knight lang, Kulong naman yung kabayo. Kulong yung kabayo. Nagtalon, tumalon dun. Okay. Nag-rook doon. Knight lang, pinalit. Capture takes, and then knight doon. Kinapture takes. Ano nangyayari? Atras, capture, takes. So, quality down pa rin, pero drawish daw to. Ay, hindi. Lumamang bigla, Kung gusto mo daw tumatabla, dapat mag-B5 ka na. Tapos i-fix mo doon. Pero tingnan natin kung ano nangyari. This is move 42 na. Ayun, kinapture na lang.
Hindi makain, oh, kusag ka lang, may gano'n, medyo equal na daw. Pipilitin of course. Kaya lang yung tsansang matablan nito napakalaki. Wala na, drawish na. Drawish na. Basta nasa gitna, tabla yan. Tinabla na lang nila. At yun na nga po, so puro tabla po ang nangyari. Game 1 ng standard ngayon. Mamaya gaganapin po yung game 2 ng standard. So, hindi ako makapag-live kasi nasa tournament ako. Baka pag Rapid and Blitz i-live natin kasi mas mabilis ang bakbakan, mas exciting. Anyway, muli ito po inyong coach, PD Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Yung app po natin sa Apple Store, Biyaron Chess Coach application, palabas na within this week. Pwede na namin i-deploy actually, kaya lang pinupulido lang namin, baka may mga bug pa. At syempre sa Play Store, nakalabas na po yan. Pwede nyo na po i-download. Search nyo lang po Biyaron Chess Coach application at lalabas na po yan. Muli ito po yung coach. Again, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. Para subscribe. Salamat po ulit sa inyong suporta. Bye-bye po and God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.